Mindanao, hindi na naman sumipot at hindi na rin nagsumiti ng kanyang kontrasalaysay si U.S. Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa pagpatay kay Jeffrey Jennifer Laude sa Olongapo City. Sa halip, hiniling ng kanyang abogado na ibasura ang reklamong murder o kaya ibaba ito sa homicide. Mula sa lungsod ng Olongapo, nakatutok live si June Veneracion. June! Mel, gaya nga na nabanggit mo ay hindi na naman sinipot ni U.S. Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton ang pagpapatuloy ng preliminary investigation sa pagpatay kay Jeffrey Jennifer Laude. Gaya nung nakaraang linggo, hindi na naman iniharap ng kanyang mga abogado si U.S. Marines Private First Class Joseph Scott Pemberton. Hindi nagsumite ng counter affidavit ang kanyang mga abogado. Sa halip, nagsumite sila ng motion para hilinging ideklarang walang probable cause sa reklamong murder. Ay kung hindi naman, ay ibaba na lang sa homicide ang reklamo. In the event that this honorable office does not declare the absence of probable cause, at the very least, to reduce the charge to homicide, considering the lack of circumstances qualifying the offense to murder. Pero ibinasura ang mga ito ng panel of prosecutors, sabay-sabon sa abogado ni Pemberton. Now, if your client will not submit because it is the last day today, the panel will go on with its task of determining probable cause. Your number 2 in your manifestation and omnibus motion is to declare absence of probable cause for murder or any other kind, not at this time and not because of the non-submission of your client's counter affidavit. Madam, don't teach us what to do. Okay? It is a prayer, Your Honor. Yes, yes, but you know for a fact, as a counsel, okay, we both passed naman, I think, the same year. That at this point, we will be guessing if it's homicide or murder. Tingin naman ng prosecution panel, taktika ng depensa ang pag-waive sa karapatan ni Pemberton na magsumite ng counter affidavit para maiwasan ito ang pagharap sa preliminary investigation. Pwede siya mag-submit ng kontrasalaysay at gamitin niya kung sinong abogado o notary publiko sa labas. Pero hindi uubrang hindi namin siya ipapatawag at ika-clarify yung mga statements niya sa kontrasalaysay. Hindi pwede sumagot ang lawyer niya para sa kanya. Okay? So maybe that's their strategy. No counter affidavit. We cannot ask him any questions. Ang kampo naman ng biktimang si Jeffrey Jennifer Laude, nauna na naghain ng motion para kunan ng fingerprint at isailalim sa buccal swab si Pemberton. Sa loob ng 2 araw, maglalabas ng resolusyon ang mga prosecutor tungkol dito. Ang mga makukuha sa buccal swabs at fingerprint ni Pemberton ang pagkukumparahan sa mga ebidensyang nakuha sa crime scene at sa katawan ni Laude. Sabi ng panel of prosecutor, ang PNP Crime Lab ang magsasagawa ng swabbing at fingerprinting. Kapag natuloy ito ang unang pagkakataon na makikita ng mga Pilipinong investigador si Pemberton. Mula nang mangyari ang krimen, ang mga investigador pa lang ng Naval Criminal Investigative Service ng Amerika ang nakakaharap ng suspect. Doon makikita kasi kailangan kasi talagang i-prove na yung laway ay galing kay Pemberton. And the only way to do that is to have our crime lab perform the test. Pagbibigyan naman ng prosecution panel na maimbestigahan ng NCIS ang mga personal na gamit ni Laude na nakuha sa crime scene. Sa hearing, nagmusyon din ang kampo ng complainant na makita ng nanay ni Laude si Pemberton. Sabi ng panel, sa tamang panahon ay mangyayari rin ito. Huwag tayong magmadali, ilagay natin sa tama na pag nakumpleta po ang ebidensya, umbaga ay makikita niyo po siya. Ako po'y naniniwala na narito po siya sa Pilipinas, sa loob ng kampo. Naniniwala si City Prosecutor Emily Fede Los Santos na ang pagdalo sa hearing ni Commander Timothy Stone, Judge Advocate ng U.S. Naval Forces, ay patunay na sincero ang Amerika sa paghahanap ng hustisya. Suspect is in Camp Aguinaldo. Camp Aguinaldo? Where in Camp Aguinaldo? He's in a facility that under U.S. custody, and of which then there are Philippine guards outside, but he's clearly in U.S. custody. Sa November 5, alas 10 ng umaga, ay magsasagawa naman ng ocular inspection ang panel of prosecutors doon sa disco house kung saan unang nagkita ang suspect at ang biktima at maging doon sa motel kung saan huli silang nakita
bago nangyari ang pagpatay. Mel. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.